Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na down with evidence na kung ano nangyari, kabibig. Bakit galit na parang inatake sa high blood itong si Dilima, si Natinio, sino ba yung kulot na kongresista? Yung ano ba, representative ba? O si Ko. Tapos itong si Adjong. Gusto nilang tapyasan ang OVP budget. Gusto nga nilang i-zero ang OVP budget. Bakit? Kasi dinedma sila ni VP Sara. Hindi nagpunta si VP Sara sa OVP sa plenaryo ba para sa OVP deliberation. Bakit? Inuna ni VP Sara ang magpunta sa Cebu. Diba? Ano ba mas importante sa inyo? Yung budget? O yung taong bayan na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan na mararamdaman nila na merong gobyerno existing. Si BBM nga, 2 days or 1 day after pa pumunta, or 2 days after pa pumunta sa Bugo, Cebu. Buti na lang si BP Sara, the day after the event ng yung earthquake, nagpunta na si BP Sara at pinaramdam niya sa mga tao na hindi niya iiwan ang mga Cebuano. O, diba? Grabe. Sabi pa dito, proposed 902.8 million OVP budget. Tapyasan. To manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President, and in due time, I will move for the decrease in the budget of the OVP. Sabi ni Lela de Lima. Nako. Kinundi na din ni ACT Teacher Representative Tinio ang pagdalo ni VP Inday Sara sa plenary debates. Aniya insulto ito sa Kamara at Taumbayan. Pinapabawasan niya ang budget ng OVP. Gusto niya si VP Sara pumunta doon. Sana from the president down sa pinakamababang posisyon, pinatawag nyo. Hindi yung selective kayo. Napaghalataan talaga, nagigil kayo ni VP Sara. Nung plenaryo ng Office of the President, hiningi ba ninyo na papuntahin si BBM doon? Kaya nga, ang sabi ni VP Sara, kung ganyan mang ang gusto nyo, ito yung ito yung condition ko kung pupunta ako dyan. May letter si VP Sara. For the record on the cold bratiness of the Vice President. Dear Honorable Swansing, sabi ni VP Sara, we refer to the Office of the Vice President Plenary Budget Deliberations scheduled on September 30, 2025, 10 a.m. The following OVP officials will attend the plenary budget deliberations. Ito na. Nandun pala. Limuel G. Ortonio, OIC, Chief of Staff, Assistant Secretary. Attorney Rosalyn L. Sanchez. Attorney Sunshine Chari A. Fajarda. Norman B. Baloro. Also attached is the list of personnel who will provide technical support and assistance during the said deliberations. We will provide an update in case of changes, inclusion of additional attendees. Attorney Kevin Jerome El Teniedo, Chief Administrative Officer, will closely coordinate with you on this matter. Di ba? Tapos, sincerely, very truly yours, VP Sara. Meron palang OVP ng mga personal na a-attend. Bakit talaga special mention nyo si VP Sara? Ito pala nangyari mga kabibig. Ang OVP nandun na 10 a.m. Whenever the OVP was called, members of the Appropriation Committee kept looking for the VP and they deferred the hearing. Si VP Sara talaga ang pinupunteriya nila. At 21:59, an earthquake with magnitude 6.9 of the moment magnitude scale struck the Visayas archipelago in the Philippines. VPSZD mobilized her satellite offices for relief operations. She flew into Cebu October 1. By October 1, mga kabibig, ito pala ito nangyari.
Same OVP officials were there from 10 a.m. and waited until 8 p.m. Only for the committee to say, deferred because we want VP. Tingnan niyo. Gusto nila, si VP Sara, hindi itong mga opisyal na pinadala ni VP Sara. Ang tanong, mali ba na inuna ni VP Sara ang mga biktima ng lindol sa Cebu? Kailangan ba talaga niyang pumunta si OVP Deliberation? Well, in fact, meron na siyang pinapunta doon. At inuna niya ang taong bayan. Naubo ako sa inyo, Tinyo, Dilima, Ko at Adjong. Sige, tapyasan nyo. Tapyasan nyo ang OVP budget. Last year niya, tinapyasan nyo, but VP Sara survived. And take note, Senator Wing Gatchalian and other senators appreciate the program of OVP even though tinapyasan nyo. Ngayon, tatapyasan nyo ulit? Okay lang. Sabi ni Tinyo, tapyasan natin. Ang ititira lang natin ay para sa sahod ng mga OVP members. Ganon ba? Ang galit nyo kay VP Sara? To the highest level ba talaga? Nako po. So ang Pangulo, exempted, at ang Vice Pangulo ang kailangan humarap sa Kongreso? Insulto daw ang sa Kongreso at sa Ligang Batas? Sino ang nang-iinsulto? Diba? Bratines si VP Sara? Bratines ba na inunan niya ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong nung lumindol ang Cebu? Ang Bugo Cebu? Si BBM saan? Mali bang tumulong sa mga biktima ng earthquake? Dapat bang unahin ang Kongreso sa sitwasyong ganito? Kayong mga congressman, anong ginawa nyo sa taong bayan ng mga Cebuanos, mga Bisaya na nangangailangan ng tulong nyo? Diba? Ay nako, eto kabibig ang video na nanggagalaiti sa galit si Lela Dilema. Watch this video. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? Kinokondina ko ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol upang kumustahin ang mga residente nitong Huwebes, October 2, 2025. Nakiramay din si VP Sara sa isang pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa trahedya. Kinumusta rin ng bise ang mga volunteer na nanguna sa rescue operations. Dumating si VP Sara sa Medellin nitong Miyerkules ng gabi at naabutan niyang wala pa rin kuryente at supply ng tubig ang bayan dahil sa lawak ng pinsala. Enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President. Ganina mo at sa'yo, nag-ato mi sa Bugo, sa San Renion, nagbisita mi sa mga namatyan. Oh, thank you kayo. Thank you kayo. Nakita gini ng heart. Heart ni Vice President. Yeah, nakita na ko, daghan sa inyo ha pa ang nagatulog sa gawas. Yes. So, pamanggod po ang mga Aftershocks. Importante lang ang mga bata kay magutangan ka na off lotion para sa lamok kay basin magdengue ang mga bata. And in due time, I will move for the decrease in the budget
of the Office of the Vice President. Talaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari at takot sila na bumalik sa kanilang mga bahay. Marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla na lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari sa kanila. Panood nyo. Sabi pa ni Tinio, kinokondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyon ito upang panindigan at ipalawanag ang hinihinging budget. Talaga? Nandun ang OVP personnel pero hinahanap niyo si VP Sara. Bakit? May plano kayong pahiyain siya? May plano kayong, alam niyo na, alerke kayo? Kung akala nyo ay mauungusan nyo or ang tawag dito, mapapahaya nyo si VP Sara, excuse me. VP Sara, rumispeto sa inyo. O batin sa hearing. Diba? Nag-attend sa hearing. Dinipensahan niya. Nagpresenta siya sa achievement ng OVP. Nandun si Swansing. Ngayon, sa Senado, dinipensahan niya ang mga senador na nag-attend. Appreciate the program of OVP. Tapos si Erwin Tulfo nag-manifest na kung pwede dagdagan ang budget ng OVP. Nag-manifest si Bongo na kung pwede yung budget niya ilagay sa OVP. Ngayon, balik plenaryo, gusto ng mga solon, ng mga party list representatives na konti lang ang boto. Tapyasan ang budget ng OVP kasi bastos, brattiness to the level to enough is enough. Wow, grabe si Dilema. Ang tanong, kumusta po ang yung budget po? Paano yung ginasta yung budget yung mga representative? Transparency and accountability bang hinahanap namin? Makapresenta ba kayo kung paano ginasta ang budget na ibinigay ng mga tao sa inyo? Kami mga taxpayer, sana maglabas din kayo ng accountability and transparency. Hindi lang puro VP Sara, VP Sara, VP Sara. Parang ginawa niyong shield si VP Sara para matakpan ang mga di umano'y di kanais-nais at hindi magandang paggamit ng iyong budget, di umano'y sabi nila. Kailangan atakihin si VP Sara. At kailangan si VP Sara talaga ang center of chika, center of bashing, center of, sabihin natin na magnanakaw, sabihin natin brattiness. Pero ang tao, alam ng tao Ikaw, Dilima, sinasabi mong brattiness. Sino ngayon ang brattiness? Ikaw na puro ngawa ang ginagawa? O si VP Sara na pumunta sa Cebu, pumunta sa Bugos, Cebu, sa Midilien, sa natamaan ng lindol? Saan doon ang brattiness? Paki-explain nga. Yung hindi pinuntahan ang deliberation pero may mga OVP personnel na nag-intay doon hanggang 8 p.m. pero deferred ang hearing kasi gusto nyo si VP Sara talaga ang humarap. Wow! Galing! Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga ninyo sa ating pag-usapan. Ay, ang hirap talaga sa mga kalaban na VP Sara, no? Hahanapan talaga ng butas para mapasama siya sa imahe ng mga tao. Pero hindi mas lalo siyang minahal at mas lalo siyang hinangaan. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.